Mga ina, ang tahimik na mga bayani sa ating buhay. Sila'y naglilinis, nagdarasal, nagbabasa ng Biblia at nag-aalaga. Araw-araw sila'y gumagawa ng di mabilang na mga gawain ng pagmamahal na madalas ay hindi napapansin. Ngayon, ipinagdiriwang natin sila. Ang kanilang mga ngiti at yakap ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas. Ang kanilang mga simpleng gawa ng pag-aaruga at sakripisyo ay nagiging mga haligi ng ating mga tahanan. Sa bawat yakap, sa bawat gabay, sila ang nagbibigay liwanag at lakas sa atin. Ang kanilang pagmamahal ay walang hangganan at ang kanilang sakripisyo ay hindi matatawaran. Sila ang ating mga guro, tagapayo at mga kaibigan. Narito ang kwento ng kanilang mga pamilya, mga anak at asawa ng puno ng pagmamahal, mga alaala na puno ng saya at lungkot, at mga mensahe ng pasasalamat. Samahan niyo kami habang pinararangalan natin ang mga dakilang ina ng ating buhay. Maalaga po. Halamang ina. Toyo. Maganda. Orasan. Madiskarte. Galitin. Creative. Matampuhin. Maalaga. Masayahing mama. Masipag na mama. Maarugang lola. Thoughtful. Kasi po, tinutulungan niya po kami magpalaki ng kaming lahat. Tinutulungan niya po ako mag-aaral ng mama ko. Tinutulungan po ako ni mama magbasa ng Biblia. Love ko po si mama kasi po palagi niya po akong inaalagaan. Mami, sorry kasi tamad po ako minsan. Pero love ko pa rin po kayo. Nagagalit siya sa akin. Nag-aaway kami na nasagot ako sa kanya. Unang-una sa lahat, ang gusto kong ihingi ng tawad ay ang pagiging pasaway ko. At isa na doon yung laging hindi nagpapaalam pag maalis ko na nun. Di sumusunod sa mga gawain. At yun, pasensya na daw kasi minsan may mga iniisip niya. Umuwi kami noong probinsya. Naging pinakamagandang experience na sa akin dahil nagkaroon kami ng mahabang oras, magkakasama kaming buong pamilya. At gayon din na magkakasama din kami ng mga relatives namin doon sa probinsya. Yun. Yung sa akin naman yung pinaka-memorable experience na naalala ko na kasama si mama is yung graduation ko kasi doon nakita ko si mama na masaya at naramdaman ko yung suporta niya sa akin bilang isang ina. Yung mga happy memories o memorable memories ko kay nanay is yung every December nagkakasama kami para yung sa okasyon ng Pasko, yun, nagkakaroon kami ng pagsasama-sama ng buong pamilya namin at nakakasama namin siya doon. Ayun, every time na nangyari yun, lagi ako merong pasalubong o kaya may pamasko. Kaya yun, sobrang saya ko nun lagi. Pag nakikita ko siya, lagi akong excited kapag dumadating yung lola ko nung mga bata pa kami. And then syempre, yung time na sinabihan niya ako na ako yung pinaka-favorite niyang apo kasi ako yung panganay sa lahat ng magpipinsan sa amin. Until ngayon, naano ko pa rin yun, parang natutuwa ako pag lagi kong naalala yung mga panahon na yun. Yun po yung bata pa po kami. Nagbakasyon po kami dun sa may Isabela. Tapos naligo po kami dun sa may irigasyon. Tapos nagulat po kami, may tricycle. Tapos bumaba po si Lola, may dala po siyang pamalo. Tapos yun, syempre tumakbo po kami kasi natatakot po kami paluin. And natatawa ako na tumatakbo nun that time. Tapos habang tumatakbo kami nun, basang-basa pa yung puweta namin dalawa ni Ate J. Rose nun kasi habang nagtatampisaw kasi kami sa irrigation, tapos habang iba sa amin nagsiswimming na doon, nadulas kami ni Ate J. Rose. So yun, tumatakbo kami na basang-basa yung puweta namin, tapos nadapa pa ako nun. E di, puro putik-putik yung
yung puwetan ko nun. Tapos, yung pag-uwi namin, doon kayo pinagalitan ni Lola. So ayun, yun yung sa kanila. And dahil bida-bida ako, mag-iiba ako ng kwento. Yung pinaka-memorable na kasama ay nangyari sa akin kasama si Lola is yung na-hospital ako. Ewan ko, grade 3 ata ako nun. Basta na-confine ako sa hospital ng ilang weeks din yan. Gano'n. Huwag kang tumawa ko, Tek. Yan, na-hospital ako ng ilang weeks din doon sa ano. Pero kasi may nangyayari sa likod ko na ewan ko, parang namimilipis sa sakit hindi ko siya makontrol. And sa lalo na tuwing gabi talaga yun umaatake. And yung taong nandun lang talaga sa tabi ko na hindi siya umalis talaga kahit na dumating sila mami and yung tita ko tsaka yung biological mother ko, nandun pa rin siya, hindi talaga siya umalis. And tuwing sinusumpong ako nung nasa hospital pa rin ako, nandun lagi yung kamay niya, inaabot niya sa akin. Yun yung pinipisi-pisi ko, inaano ko talaga para ma-relax yung buong katawan ko. Yun yung pinaka-memorable na nangyari kasama ko si Lola. Masarap pong magluto. Kasi kapag nagre-request po kami ng pagkain kay Mamay, agad niya pong niluluto. Sa akin naman ay mapagbigay. Kasi kapag ka nanghihingi ako, ay binibigyan niya agad ako. Nagpapasalamat po kay Sister Ressel, na mama ko po, na inaruga niya po ako, tinuring niya po akong anak kahit hindi niya po ako anak. At yun nga po, salamat po sa kanya dahil pinalaki niya po at binuhay niya po ako sa kamay niya, sa sariling sikap niya po. Ang role po ni Sister Lea sa tahanan namin bilang ina ay napakahalaga. Talagang siya lahat ang umaasikaso sa aming bahay. Pati ako, inaalagaan ako, pati ang aming mga anak. Masasabi kong siya yung ilaw ng tahanan. Kaya minsan, kung ako minsan nagkakamali, ay talagang nire-rebuke niya ako. Kaya napaka-importante ng papel ni Sister Lea sa aking pamilya kasi hindi lamang siya ang aking asawa, kundi isa rin siya sa aking sandigan. Doon ako kumukuha ng lakas ng loob sa kanya. Bilang partner sa buhay, marami siyang kayang gawin, maraming mga gawain na siya lang may kaya. Siya lang yung makakagawa. Kaya mahalaga siya sa pamilya namin. Siya yung isa sa mga bumubuo ng aming family. Kaya I'm very thankful sa kanya, kay Leslie, na kita ko yung maturity, very responsible siya, especially ngayon na meron na kaming baby, si Baby Lucas. I love you, ba? Yung kahalagahan po mag-smile anytime, anywhere. Kahit galit si mama, mag-smile pa rin. Tapos yun po, natutunan ko po na mag-smile, lalo na pag nandito po sa church. Siyempre po, kaharap yung mga bisita, mag-smile. Yun po. Always smile. Sa akin siguro, isa sa pinaka-natutunan ko sa kanya, yung kahalagahan po ng pag-aaral or makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi sabi niya nga po noon na doon ka magkakaroon ng maraming opportunity sa buhay kapag natapos mo yung studies mo. And sabi niya din po dati na kapag pinag-aaral ka, mag-aral ka. Kasi hindi naman po talaga madali kumita ng pera, humanap ng pera para makapag-aral kami. Pero ginawa niya po yung very best niya para ang bawat isa po sa amin ay makapagtapos ng pag-aaral. At isa din po yun sa kaligayahan niya na makita kami sa stage, makakyat sa stage at suotan kami ng mga medalya. At makikita naman po natin na talagang pag may mga ganong event, grabe yung preparations niya. Bumibili siya ng bagong dress, talagang nagpapaganda siya. Kasi yun nga po, sobrang nagbibigay kasiyahan sa kanya yung makita kami na matapos namin yung pag-aaral namin. Kasi isa din yun sa mga bagay na hindi niya naranasan nung kabataan niya. Kaya pinipilit niya na kami naman ma-achieve namin yun, maranasan namin yun. At hindi naman niya yun magagawa, hindi din namin yun
magagawa kung wala yung tulong ng Panginoon sa buhay namin. Kaya lahat ng blessings na nararanasan namin ay talagang galing sa Panginoon at malaking biyaya sa buhay namin na meron kaming isang mama na nananampalataya sa Kanya, sa Diyos. Happy Mother's Day, Ma! Happy Mother's Day, Ma. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day po. Ma, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day po! Para sa asawa ko, Sister Aida Monica, Happy Mother's Day. Love you. Sa bawat tawa, sa bawat paglilingkod, at sa bawat papuri sa Panginoon, nakikita namin ang tunay na diwa ng pagiging ina. Ang inyong saya at dedikasyon ay nagdudulot ng liwanag sa ating mga tahanan at nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sa araw na ito at sa bawat araw, nagpapasalamat kami sa inyong walang sawang pagmamahal at sakripisyo. Mga ina, kayo ang aming lakas at gabay. Salamat sa inyong walang kapantay na pagmamahal at tapat na paglilingkod sa Panginoon. Naway patuloy niya kayong pagpalain at bigyan ng kalakasan. Maligayang araw ng mga ina, pinagpala kami na kayo ang aming ina. Anak kami si Sister Ray. Of course, busog kami sa tinapay. Anak kami ni Mami. Of course, lagi kaming may cake. Anak ako ni Sister Jelly. Of course, marami kami sinunod. Anak ako ni Sister Marie. Of course, mahilig kami kumanta. He's still working on me. Apo ko ni Nanay Arzobal. Of course, paborito niya ako. Anak ako ni Sister Merly. Of course, antukoy na ko. Pamangkin ako ni Sister Russell. Of course, lagi ko siyang ginagalit. Hi, Ma. Rawr! Anak kami ni Sister Lazel. Of course, dapat lagi kami nakangiti. Apo kami ni Nanay Maripol. Of course, magkakasundo kami. Ikaw kaya gumawa. Anak ako ni Sister Cecil. Of course, lagi naming ulam ang Shanghai. Anak kami ni Sister Mai. Of course, magagalitin kami. Asawa ko ni Sister Irene. Of course, mapalad ako.